Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 45, ang misteryo ng kasamaan. Si Apostol Pablo, sa kanyang ikalawang liham sa mga taga-Tesalonika, ay inihula ang malaking apostasya na magbubunga sa pagtatatag ng kapangyarihan ng Papa. Ipinahayag niya na ang araw ni Kristo ay hindi dapat dumating, maliban kung dumating muna ang pagtalikod, at ang taong iyon ng kasalanan ay mahayag, ang anak ng kapahamakan, na sumasalungat at itinataas ang kanyang sarili sa lahat ng tinatawag na Diyos, o sinasamba, upang siya na gaya ng Diyos ay nakaupo sa templo ng Diyos, na nagpapakita ng kanyang sarili na siya ay Diyos. At higit pa rito, binabalaan ng apostol ang kanyang mga kapatid na, ang misteryo ng kasamaan ay gumagana na. 2 Thessalonians 2:3, 4-7. Kahit na sa maagang petsa ay nakita niya, na gumagapang sa simbahan, mga pagkakamali na maghahanda ng daan para sa pag-unlad ng Papa. Unti-unti, sa una sa palihim at katahimikan at pagkatapos ay higit na lantad habang ito ay lumakas at nakakuha ng kontrol sa pag-iisip ng mga tao, ang misteryo ng kasamaan ay nagpatuloy sa kanyang mapanlinlang at kalapastanganan na gawain. Halos hindi mahahalata ang mga kaugalian ng pagano ay nakarating sa simbahang Kristiyano. Ang diwa ng kompromiso at pagsang-ayon ay napigilan ng ilang panahon ng matinding pag-uusig na tiniis ng simbahan sa ilalim ng paganismo. Ngunit nang huminto ang pag-uusig, at ang Kristyanismo ay pumasok sa mga korte at palasyo ng mga hari, isinantibi niya ang mapagpakumbabang kapayakan ni Kristo at ng kanyang mga apostol para sa karangyaan at pagmamalaki ng mga pag-anong pari at pinuno, at kapalit ng mga kahilingan ng Diyos, pinalitan niya ang mga teorya at tradisyon ng tao. Ang nominal na pagbabagong loob ni Constantine noong unang bahagi ng ika-4 na siglo ay nagdulot ng malaking kagalakan, at ang mundo, na nakadamit ng katwiran, ay pumasok sa simbahan. Ngayon ang gawain ng katiwalian ay mabilis na umunlad. Ang paganismo, habang lumilitaw na natalo, ay naging mananakop. Kinokontrol ng kanyang espiritu ang simbahan. Ang kanyang mga doktrina, mga seremonya, at mga pamahiin ay isinama sa pananampalataya at pagsamba ng mga nag-aangking tagasunod ni Kristo. Ang kompromiso na ito sa pagitan ng paganismo at Kristyanismo ay nagresulta sa pag-unlad ng taong makasalanan na inihula sa propesya na sumasalungat at nagtataas ng sarili sa Diyos. Ang dambuhalang sistemang iyon ng huwad na relihiyon ay isang obra maestra ng kapangyarihan ni Satanas, isang monumento ng kanyang pagsisikap na maupo ang kanyang sarili sa trono upang mamahala sa lupa ayon sa kanyang kalooban. Upang matiyak ang makamundong mga pakinabang at karangalan, ang simbahan ay inakay na hanapin ang linggap at suporta ng mga dakilang tao sa lupa, at sa gayon ay tinanggihan si Kristo, siya ay naudyukan na magbigay ng katapatan sa kinatawan ni Satanas. Ang obispo ng Roma sa mga nangungunang doktrina ng Romanismo na ang Papa ang nakikitang pinuno ng universal na simbahan ni Kristo, na pinagkalooban ng pinakamataas na awtoridad sa mga obispo at pastor sa lahat ng bahagi ng mundo. Higit pa rito, ipinagmalaki ng Papa ang mismong mga titulo ng Diyos. Alam na alam ni Satanas na ang banal na kasulatan ay magbibigay daan sa mga tao na makilala ang kanyang mga panlilinlang at mapaglabanan ang kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng salita na maging ang tagapagligtas ng mundo ay lumaban sa kanyang mga pag-atake. Sa bawat pagsalakay ay ipinakita ni Kristo ang kalasag ng walang hanggang katotohanan, na nagsasabing, nasusulat. Sa bawat mungkahi ng kalaban ay sinalungat niya ang karunungan at kapangyarihan ng salita. Upang mapanatili ni Satanas ang kanyang kapangyarihan sa mga tao at maitatag ang awtoridad ng mga agaw ng Papa, kailangan niyang panatilihin sila sa kamangmangan sa mga kasulatan. Itataas ng Biblia ang Diyos at ilalagay ang mga may hangganang tao sa kanilang tunay na posisyon, kung kaya't ang mga sagradong katotohanan nito ay kailangang itago at pigilan. Ang loika na ito ay pinagtibay ng simbahang Romano. Sa daan-daang taon ipinagbawal ang sirkulasyon ng Biblia. Ang mga tao ay ipinagbabawal na basahin ito, o ilagay ito sa kanilang mga bahay, at ang mga pari at prelate na walang prinsipyo ay nagbigay kahulugan sa mga turo nito upang mapanatili ang kanilang mga pagpapanggap. Kaya't ang Papa ay halos kinilala ng lahat bilang ang kahalili ng Diyos sa lupa, na pinagkalooban ng pinakamataas na awtoridad sa simbahan at estado. Nagbago ang panahon at batas. Ang detector ng kamalian ay naalis na, si Satanas ay gumawa ayon sa kanyang kalooban. Ipinahayag ng propesya na ang kapapahan ay mag-isip na baguhin ang mga panahon at mga batas. Daniel Kapitulo 7 versikulo 25.
Ang gawaing ito ay hindi mabagal na subukan. Upang bigyan ng mga nagbalik loob mula sa pagano ng isang kahalili para sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa gayon ay itaguyod ang kanilang nominal na pagtanggap sa Kristyanismo, ang pagsamba sa mga imahen at mga labi ay unti-unting ipinakilala sa pagsamba ng mga Kristiyano. Ang utos ng isang pangkalahatang konseho ay sa wakas ay itinatag ang sistemang ito ng makapap na idolatria. Upang makumplito ang gawaing kalapastanganan, ipinagpalagay ng Roma na alisin sa batas ng Diyos ang ikalawang utos, na ipinagbabawal ang pagsamba sa imahen, at hatiin ang ikasampung utos, upang mapanatili ang bilang. Ang diwa ng pagpapahintulot sa paganismo ay nagbukas ng daan para sa higit pang pagwawalang bahala sa awtoridad ng langit. Pinakialaman din ni Satanas ang ikaapat na utos, at nagsalaysay na isantabi ang sinaunang Sabath, ang araw na pinagpala at pinabanal ng Diyos, at bilang kahalili nito ay itaas ang kapistahan na ginanap ng mga pagano bilang kagalang-galang na araw ng araw. Ang pagbabagong ito ay hindi muna sinubukan ng hayagan. Sa mga unang siglo ang tunay na Sabbath ay iningatan ng lahat ng mga Kristiyano. Sila ay naninibugho para sa karangalan ng Diyos, at, sa paniniwalang ang kanyang kautusan ay hindi nababago, masigasig nilang pinangalagaan ang kabanalan ng mga tuntunin nito. Ngunit may dakilang katalinuhan si Satanas ay gumawa sa pamamagitan ng kanyang mga ahente upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Upang ang atensyon ng mga tao ay matawag sa linggo, ginawa itong isang pagdiriwang bilang parangal sa muling pagkabuhay ni Kristo. Idinaos dito ang mga relihiyosong serbisyo, gayunpaman ito ay itinuturing na isang araw ng paglilibang, ang Sabbath ay sagrado pa ring iningatan. Si Constantine, habang isang pagano pa, ay naglabas ng isang kautusan na nag-uutos sa pangkalahatang pagdiriwang ng linggo bilang isang pampublikong pagdiriwang sa buong imperyo ng Roma. Pagkatapos ng kanyang pagbabalik loob ay nanatili siyang isang matibay na tagapagtaguyod ng linggo, at ang kanyang pag-anong utos ay ipinatupad niya noon para sa kapakanan ng kanyang bagong pananampalataya. Ngunit ang karangalang ipinakita sa araw na ito ay hindi pa sapat upang pigilan ang mga Kristiyano na ituring ang tunay na Sabbath bilang banal ng Panginoon. Isa pang hakbang ang dapat gawin, ang huwad na Sabbath ay dapat itaas sa isang pagkakapantay-pantay sa totoo. Ilang taon pagkatapos ng isyu ng utos ni Constantine, ipinagkaloob ng obispo ng Roma sa linggo ang titulo ng araw ng Panginoon. Kaya ang mga tao ay unti-unting naakay na ituring ito bilang nagtataglay ng antas ng kabanalan. Ang orihinal na Sabbath ay iningatan pa rin. Hindi natapos ng archdeceiver ang kanyang trabaho. Siya ay nagpasya na tipunin ng mundong Kristiyano sa ilalim ng kanyang bandila, at gamitin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang kahalili, ang mapagmataas na papa na nag-aangking kinatawan ni Kristo. Sa pamamagitan ng mga pagano na kalahating nakumbert, ambisyosong mga prelate, at mapagmahal sa daigdig na mga simbahan ay natupad niya ang kanyang layunin. Ang mga malawak na konseho ay ginanap, sa panapanahon, kung saan ang mga dignitaryo ng simbahan ay tinipon mula sa buong mundo. Sa halos bawat konseho, ang Sabbath na itinatag ng Diyos ay idiniin ng kaunti, habang ang linggo ay itinataas din. Kaya ang pag-anong kapistahan ay sa wakas ay pinarangalan bilang isang banal na institusyon, habang ang Sabbath ng Biblia ay binibigkas na isang labi ng Judaismo, at ang mga tagamasid nito ay ipinahayag na isinumpa. Ang dakilang apostata ay nagtagumpay sa pagtataas ng kanyang sarili, higit sa lahat ng tinatawag na Diyos, o sinasamba. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 2 Versikulo 4. Siya ay nang ahas na baguhin ang tanging tuntunin ng banal na kautusan na walang alinlangan na nagtuturo sa lahat ng sangkatauhan sa tunay at buhay na Diyos. Sa ikaapat na utos ang Diyos ay inihayag bilang ang may likha ng langit at lupa, at sa gayon ay nakikilala sa lahat ng huwad na Diyos. Ito ay bilang isang alaala ng gawain ng paglikha na ang ikapitong araw ay pinabanal bilang isang araw ng pahinga para sa tao. Ito ay idinisenyo upang panatilihin ang buhay na Diyos sa isipan ng mga tao bilang pinagmumulan ng pagiging at ang layunin ng pagpipitagan at pagsamba. Si Satanas ay nagsisikap na italikod ang mga tao mula sa kanilang katapatan sa Diyos at mula sa pagbibigay ng pagsunod sa kanyang batas, kaya't itinuturo niya ang kanyang mga pagsisikap lalo na laban sa utos na iyon na nagtuturo sa Diyos bilang manlilikha. Hinihimok ngayon ng mga protestante na ang muling pagkabuhay ni Kristo noong linggo ay ginawa itong Sabbath ng Kristiyano. Ngunit kulang ang ebidensya ng kasulatan.
Walang ganoong karangalan ang ibinigay sa araw ni Kristo o ng kanyang mga apostol. Ang pagdiriwang ng linggo bilang isang Kristiyanong institusyon ay nagmula sa misteryo ng katampalasanan, na, kahit noong panahon ni Pablo, ay nagsimula na sa gawain ito. Saan at kailan pinagtibay ng Panginoon itong anak ng Papa? Anong wastong dahilan ang maaaring ibigay para sa isang pagbabago kung saan ang kasulatan ay tahimik? Noong ika-6 na siglo ang papacy ay naging matatag na itinatag. Ang luklukan ng kapangyarihan nito ay itinakda sa imperial na lungsod, at ang obispo ng Roma ay idineklara na siyang pinuno ng buong simbahan. Ang paganismo ay nagbigay ng lugar sa Papa. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang luklukan, at ang dakilang awtoridad. Apokalipsis Kapitulo 13 Versikulo 2. At ngayon nagsimula ang 1260 taon ng pang-aapi ng Papa na inihula sa mga hula ni Daniel at Juan. Daniel Kapitulo 7 Versikulo 25, Apokalipsis Kapitulo 13 Versikulo 5 hanggang 7. Ang mga Kristiyano ay napilitang pumili kung ibigay ang kanilang integridad at tanggapin ang mga seremonya at pagsamba ng Papa, o pagod ang kanilang buhay sa mga selda ng piitan, o magdusa ng kamatayan sa pamamagitan ng rack, ang bading, o palakol ng pinuno. Ngayon ay natupad ang mga salita ni Jesus, kayo'y ipagkakanulo kapwa ng mga magulang, at mga kapatid, at mga kamag-anak, at mga kaibigan, at ang ilan sa inyo ay kanilang ipapapatay. At kayo ay kapuputan ng lahat ng tao dahil sa aking pangalan. Lucas Kapitulo 21 Versikulo 16-17. Nagbukas ang pag-uusig sa mga tapat ng may higit na matinding galit kaysa dati, at ang mundo ay naging isang malawak na larangan ng digmaan. Sa daan-daang taon ang simbahan ni Kristo ay nakatagpo ng kanlungan sa pag-iisa at kadiliman. Ganito ang sabi ng propeta, ang babae ay tumakas patungo sa ilang, kung saan siya ay may isang dako na inihanda ng Diyos, upang doon nila siya pakainin ng 1,260 araw. Ang madilim na panahon. Ang pag-akyat ng simbahang Romano sa kapangyarihan ay minarkahan ang simula ng Dark Ages. Habang lumalakas ang kanyang kapangyarihan, lumalim ang kadiliman. Ang pananampalataya ay inilipat mula kay Kristo, ang tunay na pundasyon, sa Papa ng Roma. Sa halip na magtiwala sa anak ng Diyos para sa kapatawaran ng mga kasalanan at para sa walang hanggang kaligtasan, ang mga tao ay tumingin sa Papa at sa mga pari at prelate na pinagkatiwalaan niya ng awtoridad. Itinuro sa kanila na ang Papa ang kanilang tagapamagitan, at walang makakalapit sa Diyos maliban sa pamamagitan niya, at, higit pa, na siya ay tumayo sa lugar ng Diyos sa kanila, at sa makatuwid ay dapat na ganap na sundin. Ang isang paglihis sa kanyang mga kinakailangan ay sapat na dahilan upang ang pinakamatinding parusa ay madala sa mga katawan at kaluluwa ng mga nagkasala. Kaya't ang pag-iisip ng mga tao ay tumalikod sa Diyos tungo sa mga taong nagkakamali, at malupit, hindi, higit pa, sa prinsipe ng kadiliman mismo, na ginamit ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan nila. Ang kasalanan ay nakabalat kayo sa isang damit ng kabanalan. Kapag ang mga banal na kasulatan ay pinigilan, at ang tao ay dumating upang ituring ang kanyang sarili bilang pinakamataas, kailangan lamang nating hanapin ang pandaraya, panlilinlang, at mapangwasak na kasamaan. Sa pagtataas ng mga batas at tradisyon ng tao ay nahayag ang katiwalian na nagreresulta mula sa pagtatanggal sa batas ng Diyos. Mga araw ng panganib. Iyon ay mga araw ng panganib para sa simbahan ni Kristo. Ang tapat na mga tagapagdala ng pamantayan ay kakaunti talaga. Bagamat ang katotohanan ay hindi pinabayaang walang mga saksi, gayunpaman kung minsan ay tila ang kamalian at pamahiin ay ganap na mananaig, at ang tunay na relihiyon ay itatapon sa lupa. Ang ebanghelyo ay nawala sa paningin, ngunit ang mga anyo ng relihiyon ay dumami, at ang mga tao ay nabibigatan ng mahigpit na mga pagsusumikap. Itinuro sa kanila na hindi lamang tumingin sa Papa bilang kanilang tagapamagitan kundi magtiwala sa kanilang sariling mga gawa upang tabyusan ang kasalanan. Mahabang pilgrimages, mga gawa ng penitensya, ang pagsamba sa mga relikya, ang pagtatayo ng mga simbahan, mga dambana, at mga altar, ang pagbabayad ng malaking halaga sa simbahan, ang mga ito at ang maraming katulad na mga gawain ay iniutos upang payapain ang galit ng Diyos o upang matiyak ang kanyang pabor, na parang ang Diyos ay tulad ng mga tao, na nagagalit sa mga bagay na walang kabuluhan, o pinapatahimik ng mga regalo o mga gawa ng penitensya.
Ang pagsulong ng mga siglo ay nasaksihan ng patuloy na pagtaas ng kamalian sa mga doktrinang inilabas mula sa Roma. Bago pa man ang pagkakatatag ng kapapahan, ang mga turo ng mga pag-anong pilosopo ay nakatanggap ng pansin at nagkaroon ng impluwensya sa simbahan. Marami sa mga nagpahayag ng pagbabagong loob ay kumapit pa rin sa mga paniniwala ng kanilang pag-anong pilosopiya, at hindi lamang ipinagpatuloy ang pag-aaral nito sa kanilang mga sarili kundi hinimok ito sa iba bilang isang paraan ng pagpapalawak ng kanilang impluwensya sa mga pagano. Kaya't ang mga mabibigat na pagkakamali ay ipinakilala sa pananampalatayang Kristiyano. Ang prominent sa mga ito ay ang paniniwala sa likas na immortalidad ng tao at ang kanyang kamalayan sa kamatayan. Inilatag ng doktrinang ito ang pundasyon kung saan itinatag ng Roma ang panawagan sa mga santo at ang pagsamba sa Birheng Maria. Mula dito ay umusbong din ang maling pananampalataya ng walang hanggang pagdurusa para sa mga hindi nagsisisi sa wakas, na maagang isinama sa pananampalataya ng Papa. Pagkatapos ay inihanda ang daan para sa pagpapakilala ng isa pang imbensyon ng paganismo, na pinangalanan ng Roma na purgatorio, at ginamit upang takutin ang mga taong naniniwala at mapamahiin. Sa pamamagitan ng maling pananampalatayang ito ay pinagtitibay ang pagkakaroon ng isang lugar ng pagdurusa, kung saan ang mga kaluluwa ng mga tulad na hindi nakamit ang walang hanggang kapahamakan ay magdusa ng kaparusahan para sa kanilang mga kasalanan, at kung saan, kapag napalaya mula sa karumihan, sila ay pinapasok sa langit. Isa pang katha ang kailangan para kumita ang Roma sa mga pangamba at mga bisyo ng kanyang mga tagasunod. Ito ay ibinigay ng doktrina ng indulhensya, ang ganap na kapatawaran ng mga kasalanan, nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap, at pagpapalaya sa lahat ng sakit at kaparusahan na natamo, ay ipinangako sa lahat ng sasabak sa mga digmaan ng Papa na palawigan ang kanyang temporal na kapangyarihan, parusahan ang kanyang mga kaaway, o lipulin ang mga nang-ahas, tanggihan ang kanyang espiritual na kataas-taasang kapangyarihan. Itinuro din sa mga tao na sa pamamagitan ng pagbabayad ng pera sa simbahan ay maaari nilang palayain ang kanilang mga sarili mula sa kasalanan at palayain din ang mga kaluluwa ng kanilang mga yumaong kaibigan na nakakulong sa nagpapahirap na apoy. Sa gayong paraan napuno ng Roma ang kanyang kaban at napanatili ang kareligan, karangyan, at bisyo ng mga nagkukunwaring kinatawan niya na walang kung saan makahiga ang kanyang ulo. Ang ordinansa ng banal na kasulatan ng hapunan ng Panginoon ay napalitan ng idolatrosong paghahain ng misa. Ang mga papistang pari ay nagkunwari, sa pamamagitan ng kanilang walang kabuluhang Ma'am Mary, upang gawing tunay na katawan at dugo ni Kristo ang simpleng tinapay at alak. Sa kalapastangan ng pagpapalagay ay hayagang inangkin nila ang kapangyarihang, likhain ang kanilang mailalang. Ang lahat ng mga Kristiyano ay kinakailangan, sa sakit ng kamatayan, na ipahayag ang kanilang pananampalataya sa kakilakilabot na ito, nakakainsulto sa langit na maling pananampalataya. Ang mga tumanggi ay ibinigay sa apoy. Ang katanghalian ng papacy ay ang moral na hating gabi ng mundo. Ang banal na kasulatan ay halos hindi kilala, hindi lamang ng mga tao, kundi ng mga pari. Tulad ng mga Fariseo noong unang panahon, ang mga pinunong makapapa ay napupuot sa liwanag na maghahayag ng kanilang mga kasalanan. Ang batas ng Diyos, ang pamantayan ng katwiran, nang maalis, sila ay gumamit ng kapangyarihan ng walang limitasyon, at nagsagawa ng bisyo ng walang pagpipigil. Nanag ang pandaraya, katakawan, at kabastusan. Ang mga tao ay lumiit mula sa walang krimen kung saan maaari silang makakuha ng kayamanan o posisyon. Ang mga palasyo ng mga papa at prelate ay mga eksena ng pinakamasamang kahalayan. Ang ilan sa mga reynong pontiffs ay nagkasala ng mga krimen na lubhang mapanghimagsik kung kaya't ang mga secular na pinuno ay nagsikap na patalsikan ang mga dignitaryo ng simbahan bilang mga halimaw na napakasamang hindi dapat tiisin sa trono. Sa loob ng maraming siglo ay walang pag-unlad sa pag-aaral, sining, o sibilisasyon. Isang moral at intelektual na perelisas ang bumagsak sa sangkakristyanuhan. Dito nagtatapos ang Kabanata 45. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.